Happy New Year! Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. So ito, nagpunta ako ng farm, no? Mga kakuha, kasi gusto kong mag-invest sa farm. So itong farm na to ay binibenta. Nagustuhan ko dito kasi patag, tapos yung nyug ay kakabunga lang, no? So bagong-bagong bunga yung mga nyug. So sabihin, marami pa akong ma-harvest na mga nyug dyan para magiging kopra. So nakapagtataka lang ito mga kuha, yung dalawang mag-asawa dyan, no? Umalis sila sa titira nila, lumipat sa kabila kasi hindi daw naging maayos ang pamumuhay nila dyan sa bahay niyan, kasi parang may nararamdaman sila at lagi silang nagkakasakit sa bahay. So tingnan natin yung bahay mga kuha, no? So ayan yung bahay dyan sa gilid ko. Ayan. So yan yung bahay na iniwanan nila kasi lagi silang nagkakasakit at hindi maganda yung pamumuhay nila sa bahay niya. Kami natin makakuha kung bakit iniwanan nila ang bahay niya. Naniniwala ba kayo sa bahay na iniwan dahil sa multo? So itong nasa likod ko mga kuha, may dalawang mag-asawa dito na nakatira. Iniwanan nila yung bahay dahil sila ay nagkakasakit. Ang sabi ng mga anak nila ay mayroon daw nagkikita dito. So ito ay related sa ating treasure hunting mga kuwan. So naniniwala ba kayo na ang bahay na mayroong naman ay hindi maganda ang kanilang pamumuhay? So, lagi silang nagkakasakit, lagi silang gipit, at minsan nagkakahiwala yung mag-asawa. So ito mga kuha, itong topic natin ngayon ay tungkol sa bahay na nagkakasakit sila dahil mayroong treasure raw sa ilalim ng bahay. So hindi pa natin napatunayan yun at hindi pa rin natin nakikita dahil hindi pa naman nakagalaw. Pero ito mga kuha, no, ayon sa mga manghuhula, pinawalaan nila ito, pinatingnan nila, ay mayroon daw nilibing dito sa ilalim ng bahay at mayroon daw nilibing din na tao. So tingnan natin mga kuha, paligid dito kung bakit itong bahay ay iniwanan. Tara mga kuha. So ito yung bahay mga kuha, no? May aso, bantay, no? So iniwanan nila ito dahil nagkakasakit raw sila. So mayroong sign naman sa baba, pero napakalayo na yun. May mangga dyan na parang dwarfs, no? Baka may makita tayo ditong multo. So ang sabi daw na manghula ay nasa ilalim ng bahay yung may laman. May malaking puno raw dito na noon na tinatawag nilang dap-dap, pero dahil sa namatay na, nabulok, ay tinayuan ang bahay, no? So ito yung mga kumbaga sa treasure hunting, suntok sa buwan to, no? Wala talagang, hindi mo talaga ma-sure kung mayroon o wala. So talagang walang tao sa bahay na to. Tingnan natin sa loob. Butas na, no? So butas sa ilalim. Ayan o, iniwanan. Wala nang sahig, tinanggal. So yun mga ko, ano, subukan nating tingnan. Baka mayroon nga ito. So itong lugar na ito mga ko, ano, ay binibenta ito, no? Ang lupa na to ay maliliit pa yung mga puno ng nyug. So ang lupa na to ay
5 hectare mahigit at binibenta ng 9M, no? So mayroon pa yung negotiable pa siguro. So nagpunta ako rito, tumitingin-tingin ako ng lupa, baka kayanin ko din, no? So may plan ako na mag-farm manok panabong. Mukhang maganda dahil patag, tapos malawak, tapos yung mga puno ng nyug ay nag-start ng bumunga. So pwede siyang bilhin sa puno pa lang ng nyug, makukuha mo na yung kalahati ng pagbili mo dahil pabunga na yung mga nyug eh. So 5 hectare, malamang maraming kopra ang makukuha mo dito. So hanggang dun pwede rin siya magiging farm ng manok, yung pangitlugan at saka yung broiler. Pwede ka rin magtayo dito ng baboy, ng buhay ng baboy. May sapa doon sa kabila, dito may sapa din sa kabila. So ito ay 5 hectare. Ang bahay ay ito lang. So iniwanan, lumipat sa kabilang bahay yung may-ari. At yan, iniwanan na nga yung bahay. Kasi lagi sila nagkakasakit yan, mga kuha. Pero tingnan natin, baka may treasure ay pwedeng bilhin, no? 9 million, 9 million. Pag nakakuha ka naman ng treasure, barya lang yan, no? Pero kung mayroong interesado dito, no, kung di ko kayang bilhin, pwede nyo rin bilhin ito. Mag-message lang kayo. Ayos. So ito mga ko, nakaset na tayo sa ating bukito, no? So itong lupa mga kuha, inuulit ko, binibenta po ito 9M, 9 million. May titulo ito, no? Walang problema, malinis, nagbabayad ng tax. So malaking lupa, 5 hectare, at malapit kayo sa siyudad ng Digos. Almost 10 minutes nasa Digos na kayo. Wala pa siguro kasi baba na ito Digos na no? So pwedeng mag-farm dito ng manukan, baboyan. Malapit sa highway nito nasa mga 50 meter highway nito, galing dun sa boundary niya. Pero mayroon na itong daanan, ginawa ng daanan, private road, at mayroon na rin siyang bakod, yung gate, mayroon din siyang gate. Kung bibili nyo, makakapasok sa sasakyan. Kunting ayos na lang. So 9 million, parang hindi ko ito makaya, no? Parang hindi pa kaya, pero negotiable pa naman yun, no? So kung sino mang may gusto nito, no, mag-message lang kayo. So ito mga kuha, east, west, north, south tayo umpisa. Swerte natin kapag mayroong item, kasi kahit bumili pa ito ng 9 million ay meron ka naman makakuha. Mukhang kapunta nga talaga dito sa bahay ang naman. Yun, sa bahay nga talaga. Sa pangako, tignan natin. Sa bahay. So yun mga ko,
Ikot-ikotin natin yung bahay. Kapitan natin. So itong bahay lang na to, tinuturo niya. Pasensya na kayo mga ano, dahil ilang araw din akong nagkasakit, no? Kung tawagin nila subaw, kung sa Tagalog ay isang trangkaso. Kaya medyo ngungo yung boses ko ngayon. Ito yung tinuturo niya mga kuha. So ang gagawin natin, diretsuhin natin sa loob yung bahay. Kasi dito, yung may-ari dito, yung dalawang mag-asawa, laging nagkakasakit. So, ito yung kwarto nila. Ito yung sala nila. So, sinira na tong kwarto nila. Kasi, dito daw sila nagkakasakit. So, tingnan natin kung iikot ba dito o hindi. Ayan o. Ang bilis. Alam niyo mga kuha, minsan talaga ang bahay na may laman ay mayroon din kamalasang dala, no? So kung hindi kayo magkakasakit, hindi mapalagay yung pamilya mo, lagi kayo nag-aaway, lagi kayong mainit ang ulo. So itong bahay na to ay isang halimbawa para malaman na may treasure dito at hindi talaga maganda pamumuhay ng nakatira dito. So yun mga ko ano, pasensya na kayo sa boses ko, medyo pangit. So sa mabibili nito, napakaswerte, no? 9 million, 5 hectare mahigit. So almost ang 1 hectare is nasa 300 plus 400 plus, parang gano'n. So parang hindi ka nalugi dito. Tapos mayroon pang mga nyug, bago. So ang tanging natira dito mga ko, yung aso na lang. Kasi nasa kabila naman yung ano, yung nakatira dito, nasa kabila na lang. Iniwanan lang talaga nila to dahil sa may nararamdaman sila. So tingnan natin yung bahay mga kuha. Ayan o, napakatibay pa. Ayan o. Ayan, napakatibay pa. So kahit ako hindi ko to iiwanan, pero sila talagang iniwanan nila kasi sa nararamdaman nila, no? So yun mga kuha, hanggang dito na lang yung videos, no? Salamat sa mga nakapanood dyan dun sa mga lately naming transaction, lalo na yung sa Valencia, no? Bukidnon. Konti na lang yun, muntik na. Kung hindi lang siguro umabot yung pagkuha namin ng ano ba to?
ng ano ng mayor, no? Kung hindi lang sila umabot doon, dapat namin kukuhanan na siya ng ano, ng bagay, nagpapaalam na kami. Ay inabot naman din kami ng Pasko, so New Year. So sabi, January na lang. Pero wala pa rin problema yun, may malapit lang yun. No? Doon naman, nakapanood kay Master Cesar, taga Libak, no? Sa mga gustong magpunta doon sa kanya, pumunta kayo ng Libak, tanongin nyo si Cesar, no, kung sino si Cesar, kasi kilala siya doon. At talagang ituturo nila kung saan siya nakatira. Actually, hindi ko talaga alam yung barangay doon dahil baguhan lang din ako doon, nag-vlog ako doon. So, para din na makakuha din ng tulong niya, ay gumawa na rin ako ng garapa. So yun mga, hanggang dito na lang videos. Maraming salamat. Happy New Year sa inyo lahat. Ayos.